Ganda gabi po sa bawat isa, makapay nga gabi. Ang matagatanan. Pero wala dito eh. At anyway, ako po ay, at ang aking asawa ay papunta na po kami ng Myanmar. Sa totoo lang po kami ay nanggaling na po ng Myanmar. Nung May, pagkatapos ng conference, kasama ko yung aking asawa at yun na nga po, yung kami po ay napangakuan na po ng visa nung isang missionary doon na mayroong paaralan. So we will be giving our voluntary service doon sa kanilang paaralan. We will establish an English club. Siya po ang nagbigay ng visa kay Pastor Ricky. Nung siya po yung pumunta ko ng 2021 kasi 2021 po nagkaroon ng kudita doon. Totoo po sinabi ni Pastor Tim kanina, yung MC kanina, na mahirap pumasok sa bansang yun, kaya kailangan natin ng panalangin po dito. Isama niyo po kami sa pananalangin, at kami po samahan ng Panginoon, matiis po namin yung unang-una, yung emotional, yung sa waray-waray pa yung kamingaw, sa Tagalog yan. You will miss your family, of course, yung church. Pero sasamahan po tayo ng Panginoon. Yeah. Napakaganda po ng ginawa ng Diyos kaninang umaga. At nais ko pong ipagpatuloy ang temang ito sapagkat sa pangako po ng Panginoon na tayo ay ma-restore at mangyari po ang kanyang layunin sa ating buhay, meron po tayong dapat gawin. Amen? At isa sa mga gagawin ko ay laman ng aking pangangaral ngayong gabi. Kukunin po natin ang ating paksa doon po sa 1 Chronicles chapter 4 to 8. We'll read from verse 9 hanggang verse 10. Pero bago po natin basahin ang mga talatang ito, pero muna akong dito sa inyo. Kung narinig nyo na yung video nito, meron pong isang pastor. At siya po ay mag-dedicate ng baby. Meron pong mag-asawa, meron silang baby. Siyempre, gusto nilang ipanalangin yung bata. So, tinawag ng pastor yung mag-asawa, dala nila yung anak. Nung i-dedicate na yung baby at ipapanalangin na, siyempre, tinanong ng pastor, ano ba pangalan ng baby? Sabi ng babae, pastor, ang pangalan ko ng baby, cellphone. Bakit naman cellphone? Kasi ganito yung pastor, pinagsama ko namin ang pangalan. Ako po ay Cecilia. At yung asawa ko naman si Alfonso. Alfonso. Nung pagsamahin natin sa Priscilla at sa Alfonso, di cellphone. Ayos ha. Kung ano ang mga pinapangalan natin sa mga anak natin. Sige, so nung mag-ano, ipapanalangin na. Sabi ng pastor, naku, sister, hindi matutuloy yung pagdilikit. Bakit naman, pastor? Walang signal. Walang cellphone. Wala naman nakapangalan dito cellphone. Alam niyo po yung pangalan ay napakahalaga. Nung panahon ko ng Biblia, yung pangalan, ito po ay nagpapakilala ng identity ng isang tao. Isang papangalanan ng isang tao kung ano yung kanyang character, kung paano siya ipinanganak. Yun ang kanilang mga batayan sa pagpapangalan ng kanilang anak. Ang ating pong babasahin talata ay patungkol po sa isang lalaki na nagkaroon po siya ng napakapangit na pangalan. At habang siya'y lumalaki,
Bit-bit niya ang pangalan na ito. Sa tuwing tatawagin siya, ito ay nagiging trauma para sa kanya. Basahin po natin itong kwentong ito patungkol kay Jabez. Sa 1 Chronicles chapter 4, verse 9 at saka verse 10. Si Jabez ay higit na kagalang-galang kaysa kanyang mga kapatid. At tinawag ng kanyang ina ang kanyang pangalan na Jabez, na sinasabi sapagkat ipinanganak ko siya ng may kahirapan. At si Jabez ay dumalangin sa Diyos ng Israel na nagsasabi, ako naway iyong pagpalain at palawakin ang aking nasasagupan, na ang iyong kamay ay sumaakin at ingatan mo ako sa kasamaan upang huwag akong maghirap. At ipinagkaloob ng Diyos sa kanya ang kanyang hiniling. Manaliw tayong manalangin, Amang Banal, marami pong salamat sa pagpapasa ng mga salita. Dalangin ko, Panginoon Diyos, ang iyong paghahari at pangunguna sa lugar na ito. Kausapin niyo po kami ng iyong mga salita. Ikaw na po ang maghari sa aming kalagitnaan. I ask your blessing. I ask, O God, your dominion over this place. At aking sinasaway, ano mga distraction ng kaaway sa pangalan ni Jesus. Lord, I claim victory over this place. And I claim your dominion in Jesus' name. And everybody said, Amen. Amen. Our text tells about a man named Jabez. Na ang ibig sabihin ng kanyang pangalan ay paghihirap. Or pain. O kalungkutan. Binigyan siya ng ganitong pangalan sapagkat nung ipinanganak siya, masyadong naghirap ang kanyang ina sa pagluwal sa kanya. Para bagang siya ipinanganak ng sama ng loob, kaya nakapag-isip yung kanyang nanay sa kahirapan na kanyang dinanas sa kanyang pagluwal kay Jabez, kaya pinangalanan siyang Jabez na ang ibig sabihin ay sorrow or pain. O para madali nating maunawaan, siya pinaglihi o pinanganak sa sama. Sa tuwing tinatawag siya ng kanyang kaibigan o kanyang magulang o kanyang lolo at lola, every time that he would be named this name Jabez, ito'y parang trauma na palaging nag-aalaala sa kanya na siya ay naging dahilan ng paghihirap ng kanyang ina. Di ba? Ito'y nagmamarka sa kanya ng kapaitan o kaya naman kamalasan. Dala-dala niya yung malas na ito habang siya'y lumalaki. Hindi mahiwalay sa kanya ang magkang ito para siyang inilagay sa ilalim ng suma. Ito'y totoo sa maraming tao ngayon. Ang iba ay may pangalagdat ng chismosa. Nakikilala siya dahil sa kanyang pagiging marites. In fact, ganun ang marami. Ikaw, marites ka talaga. Hindi marites ang pangalan niya, pero binigyan siya ng palayaw na marites. Kaya pinanindigan na niya. Umaga pa lang, nasa labas na siya nagmamarites. Doon na naubos ang kanyang oras. Ang iba naman ay pinangalan ng bangag. Pangulong Bongbong, mabasahin po yung mga pangalan sa kanya. Ang iba naman, naturingan lang dahil siya ay medyo payat at hindi malusog, tinawag na lampa. Dahil payato. Yung aking isang anak, napakaganda yung pangalan niya, Earl Joseph, pinangalanan ko siya.
Yun yung Earl is a royal name. At saka yung Joseph naman is a biblical name. Si Joseph na naging gobernador ng Gusto. Pero dahil meron siyang tendency na makasabi, kilos lang yan. May mababasa. Kaya nabansagan sa sablay. Talaga, hari ka rin sa di ba? Wala naman siguro dito hari rin sa ang iba naman pinapangalanan ng butiki. Yung iba naman na palaging nasa kusina, tinatawag na taba, baboy. Lapit na ito kasi ang tawag sa ibibigay niya yun. Yung mga nakumita sa kasalanan na gusto lang magbago ng buhay, paglabas nila ang pangalan, nagtawag sa kanila ay ex-con. Ano yan? Kaya walang tumatanggap sa kanila sa trabaho, hindi sila makapagpasimulang muli. They couldn't find a new life. They are seeking. You know, I could name names, amen, na magkapag-relate tayo. Ay ba tatawagin duling? Di ba? Medyo may problema ng puti yung mata. Kami naman, waray. Sa amin. Kaya hanggang ngayon, waray pa rin. Waray gas. Waray kwarta. Waray. Nangaral minsan si Pastor Boyd sa conference lang. Saan sinabi ni Pastor Boyd, alam nyo, huwag nyo nang akinin kayo waray. Dapat ang pangalan nyo hindi na waray. Kayo ay meron. Kung sa waray-waray pa, may da kwarta, may da buglas. May nasang. Meron pong malaking kinalaman ang pangalan. Pagka minsan, ito ang dumidiktat, nagdi-define ng buhay ng isang tao. Hindi siya makawala doon. Kaya dahan-dahan mo kayo sa papangalan ng inyong mga anak. Mamaya, dating dito, at pangalan yan, cellphone. Ito po ang naging problema ni Jabez. Hindi siya makawala doon. Every time that his name would be, he would be called by his name. Bumabalik-balik ang masamang karanasan, ang malungkot at napakahirap na karanasan ng kanyang nanay. Dala-dala niya yun, bit-bit niya habang siya'y lumalaki. Ngunit ang napakagandang kwento ng lalaking ito, hindi po siya pumayag na siya'y manatili sa ganong kalalagayan. Hindi pumayag si Jabez na manatili siya sa ganong kalalagayan. Hindi siya pumayag na tawagin pa rin siyang pinaglihi o pinanganak sa sama ng loob. Sa unang punto na nais ko pong dalhin, you do not have to live by your bad name. Iba sa inyo, baka maganda ang pangalan, di ang pangalan na ito ay hindi para sa inyo. Pero kung ikaw ay binigyan ng palayaw, at si Bertang Chismosa, o kaya bangat, o kaya tamad, wala ka talagang pinagkaiba sa iyong ama. May mga ganun. Wala minsan ito ay para sa iyo. Sapagkat napakaganda mo ng layunin ng Diyos sa buhay mo. Kung bakit ka naligtas at nakilala mo si Jesus. Hallelujah, napakaganda ng iyong bukas. At nais kong maunawaan mong pangangaral na ito ngayong gabi. At ikaw ay mag-claim, i-claim mo ito sapagkat hindi maaari na ikaw ay mabubuhay sa iyong sa masamang tawag sa iyo. Ang sabi noon sa verse 9, if you can read it again, and Jabez was more honorable than his brethren.
Si Jabez ay higit na kagalang-galang kaysa kanyang mga kapatid. You know this, huh? He has a bad name, Jabez. His name was, means sorrow. Pero ang sabi doon, he was more honorable than his brethren. Higit siyang kagalang-galang despite the name that he has. Anong nangyari kay Jabez? Alam niyo yung honor can be acquired. Alam mo, yung mga elected official, nahalal lang ng tanong yung papa mo sa barangay, may mananggating mo. Ano lang yan, kung gagawin yan, anak mo na. Paano ba kaya pagka mayor? Okay naman kung sa amin ay Romualdez at meron kang ganun. Di ba? Honor like riches and wealth may be inherited. Pagka ikaw ay anak ni Bongbong Marcos, hindi na kayo na kailangan dadaan ka ba kay Executive Secretary Ralph Recto upang makausap mo lang ang Pangulo. Diretso ka doon sa opisina ni Bongbong Marcos. Nagkayo. Meron kang access. Inherited mo ang ganong classic karangalan. Pero itong si Jabez, Jabez had inherited no reputation and honor to his name. Iba yung kanyang na-inherit, yung kanyang namana, ang pangalan na punong-puno ng paghihirap at sakit. And yet to live through daily the negative impression every time his name is called. Parang inusgahan na siya ng habang buhay ng kalungkutan at kapaitan. Na parang bagang wala siyang karapatang mabuhay na matagumpay at na masaya. Diba? Narinig mo ikaw, hindi ka talaga magtatagumpay. Ganyan ka na lang hanggang sa iyo ipagtay. Narinig nyo ng mga ganong kataga? Huwag kayong pumayag doon. Amen. Pagkat sabi ng Biblia na ating binasa, amen, hindi pumayag si Jabez. Ang sabi ng Biblia, siya'y tumawag sa Diyos. Siya'y nanalangin, amen. Jabez refused to dwell in pain and in sorrow. Siya'y nagpasya na magtiwala at maniwalang muli sa Diyos. At hingi ng blessing at pagpapalawak na kanyang buhay. Hindi niya tinanggap na hanggang dyan ka lang, Jabez. Hindi ka na magtatagumpay. Hindi ka na magsasucess. Hanggang dyan ka na lang, hindi siya. Jabez contended for blessing and for favor. Jabez refused to live under the curse of continuing sorrow and pain. Hindi siya pumayag doon na mananatili siya sa kapaitan na dinanas ng kanyang ina. Mga kapatid, amen, dapat hindi yun ang nagpapasya sa ating buhay o sa ating magiging bukas kung anumang bansag sa iyo. Dahil sa tingin nila sa iyong pagkatao o sa iyong pamilya, o saan ka man ng simula o sa anumang pangyayari sa iyong buhay. Sapagkat sa biyaya ng Panginoon, ang sabi doon sa 1 Corinthians chapter 1 verse 30, but of Him are ye in Christ Jesus, who of God is made unto us wisdom and righteousness and sanctification and redemption. Sa wikang Pilipino, subalit kayo ay na kay Kristo. Sino na kay Kristo kayo? Amen. Na naging karunungan para sa atin mula sa Diyos. At katuwiran at kabanalan at katubusan. Ito na ngayon ang iyong kalalagayan. Ang katayuan mo sa harapan sa Diyos bilang na kay Kristo. Something powerful, something wonderful took place in your life.
Maaaring sasabihin, amen, ng iyong nakaraan o ng mga taong nakatingin sa iyo na ang ating pagkakasala o ang ating past life, ito'y nagdulot ng kalungkutan at galit sa Diyos. Sa totoo lang, that's true. Kung babasahin ko ang Biblia, ang ating mga kasalanan, ito po ay naghatid ng bighati at galit sa Diyos. Ano pa tayo'y nahiwalay? Ayaw tumingin ang Diyos, hindi siya makarinig sa mga daing at panalangin ng tao. Ngunit ngayong gabi sa pamamagitan ng Panginoong Yesus, hallelujah, tayo, amen, ay nagkaroon na ng pagkataon na makalaya sa ganitong kalalagayan at pagtiwala sa katuwiran, sa karunungan at sa kabanalan at pagtutubos ng Panginoong Jesus. That is the reason, beloved, na nandito tayo ngayong gabi so that we would avail all the spiritual benefits na ipinangako ng Panginoon sa mga nanampalataya sa Kanya. And tonight, hindi lamang basta, maghihintay ka na parang si Juan Tamad at wala kang gagawin. There is something, amen, that we have to understand tonight in order for us, hallelujah, na maangkin po natin itong bagong buhay, bagong plano, amen, itong napakagandang layunin ng Diyos, amen, sa iyong ngayong gabi. I'll be talking about a very important, gawain, isang napakalagang gawain na dapat maunawaan natin yan. At yun ay ang pananalangin. Amen. You will have to contend for your blessing. Amen. Katulad ni Jabez, hindi siya pumayag na wala siyang blessing. Hindi siya pumayag na wala siyang pagpapala, na mananatili siya sa ganong kalalagayan. Siya'y dumaing. Siya'y nanalangin. He contended for blessing. Ang sabi doon sa verse 10, kabihada, Jabez cried out to God of Israel. Si Jabez ay tumalangin sa Diyos ng Israel. Umiyak siya. Alam mo, pag ikaw ay mayroon isang matinding bagay na hindi ka lang basta nag-uus. Di ba? Akala ng iba, pagka nag-uus ka, panalangin na yun. Minsan, merong magkaibigan. Ito na mabantayan. Sila ay papunta ng Tacloban. Wala akong alam na lugar dito eh. So, yung isa, Muslim. Yung isa, Christian. Yung Katolik. Sabi ng Katolik, dumaan sila sa simbahan. Siyempre, ng cross. Sabi ng Muslim. So, paano man nag-cross ka lang? Saya. Church, simbahan, ilaw. Wala pa nag-cross. O, diretso biyahe nila. Dumaan ngayon sa Miranda. Ilaw, diba? Parang ng Muslim yun. Muslim na cross. Sabi ng Katoliko, so Muslim ka man lagi. Ano nag-cross ka man? Ilaw eh. Miracle. Sa amin, liye ko eh. Ang punto ko, mga kapatid, gano'n ang pananalangin. Kung meron kang matinding hinihingi sa Diyos, yan ang dahilan, bakit tayo may prayer day? Amen. Para matuto, maging bahagi na ng ating araw-araw na pamumuhay. Kasi dati naman hindi tayo marunong manalangin. Katulad ko, nung hindi ako born again, hindi man ako nananalangin. Kontento na ako sa cross. That's how I understood prayer. Hindi pala. Lalo-lalo na pag kay katulad ni Jabez na lalagay sa ganung kalalagayan sa sumpa. You really have to contend, amen, for God's blessing. Siya'y umiyak sa Diyos, amen. Humingi siya ng blessing ng pagbabago ng buhay.
Jabez knew that the God of Israel alone. Alam itong naunawa ni Jabez na ang Diyos lamang ng Israel ang kayang makapagbago ng takbo ng kanyang buhay at makaalis sa sumpang yun na daladala niya abang siya'y humanap. Alam niyo yung pagbabago ng buhay, yung magkaroon ka ng bagong layunin ng sense of purpose at maging mabunga na nagiging blessing ka hindi lamang ng sa sarili mo, but you too are a blessing to your wife, you are a blessing to your kids, and you are a blessing to the community. Amen, hallelujah, na ang iyong buhay ay magkaroon ng enlargement, that you will enlarge maybe in your career, o kaya naman sa iyong negosyo, kayong unlad, sa iyong ministry, you will, bear fruits, amen, sa mga bagay, amen, na kailangan mo ng pagdagdag or increase your direction, yung pag-iingat, hallelujah, at ang pagliligtas at ang pananatili ng kagalakan, all these things you have to contend, beloved, in prayer. Amen. Ipaglalaban mo yan sa pananalangin. You have to kneel, amen, your knees before God, amen, and contend for God's blessing. Hihingin mo yan sa Diyos. You have to contend in prayer. Ito po ang paghingi. Amen. You are claiming what God has already promised to those that believes. Amen. Alam niyo, napakaraming mga pangako ang ibinigay ng Diyos. And I have to probably, amen, itemize po natin muna. Binigyan tayo ng bagong identity. Napakaganda ng sinabi ni Pedro, if we can have that verse sa 1 Peter chapter 2, verse 9. But you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation. Kayo isang lahing pinili, isang maharlikang pagkapari, isang bansang banal, sambayan ng pag-aari ng Diyos. This is now, beloved, your new identity. Kung dati ikaw isang tamad, labansagang butiki, o kaya bangat, o kaya adik, o kung anuman mga masasamang palayaw na binigay sa iyo dahil sa iyong nakaraan, o kaya naman dahil sa iyong pamilya. Listen to me. Nung tinanggap mo si Jesus sa John chapter 1 verse 12, binigyan ka ng authority, the right to become a child of God. You are now a chosen generation, a royal priesthood, amen. You have this new identity. At binibigyan ka ng pagkakataon na magkaroon ng karunungan, hindi ng karunungan galing sa lupa, but karunungan galing sa Diyos. At sabi ni Santiago, if anyone lacks wisdom, let him ask of God. Pinapanaguan tayo ng karunungan, kapatid. It means, amen, you can discern God's purpose. How you will live your life. How you will deal with issues and with problems that comes across your life. Napakaraming mga pangako ng Diyos. There is the promise of provision na ang Diyos ay mag-provide sa ating araw-araw na pangangailangan. If you are giving your tithes and have learned to be faithful, how you manage your finances, there is this wonderful promise of the Bible in Philippians chapter 4, verse 19. Ang sabi ng Biblia, and my God shall supply all your needs according to His riches and glory in Christ Jesus. Hindi totoo kung sasabihin nila, maniwalay ka talaga. Walay bugas. Walay kwat. Walay upay. Amen. Diyan ang bagong pangako ng Diyos para sa iyo. Siya mag-supply. Kaya pag nalalangin ka, ihingin mo sa Diyos yan. Maraming salamat, Panginoon. Tinuruan mo ako kung paano maging tapat sa aking pananalapi. Amen. At grabe, pinibigay ko 20. Alam ko, pagbibigay niyo. Hindi ko na kaya magbigay ng gano'n na lang. Nangako ko sa Panginoon,
Dapat yung pinakamaliit ko binibigay 1,000. Amen. Every time I would go to church. Dahil meron na tayong Diyos na nagsusupply. Sabi hindi na friends. Napakaraming pangako na dapat nararanasan natin. Pagka sinabi ng kapitbahay mo, kayo ay pamilyang magulo. Huwag mong panindigan yan. Ngayon ay kinabor na gate na. Ang pangako ng Panginoon ay peace, kapayapaan. Nagabangit ko kanina ng umaga. Peace, I give to you my peace. I leave you. Ito yung pangako ni Jesus and you have to contend for this promise. Pakarami ang paggagagay, amen, pag-aakay ng Diyos sa iyo. Doon sa Proverbs chapter 3, verse 5 and 6, the Bible says, trust in the Lord with all your heart and He will direct your paths. Kagabayan ka ng Diyos, hindi ka maliligaw. Saan mo ang kininiyan? You have to spend time with prayer. Mananalangin ka, Lord. Ano ba ang dapat kong gawin? There are times that we really need the voice of God. Hindi natin alam ang ating gagawin. Sometimes God will tell you have to ask your pastor. And your pastor will tell you what to do. Yung mga kabataan, hirap silang mag-asawa. Siyempre, ang puta sabihin, mag-asawa, mahal ang bukas. Wari ka kwanta. Trust in the Lord. He will guide you. Akala natin ng mga dinaranas natin paghihirap o kaya naman yung mga times of testing and trials. Akala natin final na yun, hindi pa pala. Basahin natin yung sa Romans chapter 8 verse 28. The Bible says, all things work together for good for those that love God. Sino umiibig sa Diyos? Amen. Iyon naman pala eh. Ay hindi tayo malulungkot o malulumpay o wala ng pag-asa sa tingin mo. Medyo nagkakaproblema at nagkakagulo yung kalalagayan ngayon. Pansamantala lang yan. Oftentimes, maybe you need to kneel and to pray and to ask God, Lord, ano bang ibig sabihin dito? Bakit pinapayagan mong mangyari ito? Ano ba ang dapat kong ayusin sa aking buhay? Sometimes, katulad tayo ng mga agila. Yun ang napakagandang katangian ng agila. They're not always strong as we think they are. Sometimes, they have to withdraw sapagkat nagbabago sila ng kaliskis. Yun ang kanilang mga feeders na nangahulog. Kailangan bago nila mga feeders ang tutubo para sa muling amen. Hallelujah, mag-soar doon sa kalangitan. And so they have to wait. Yan ang dapat na ginagawa natin. We wait upon the Lord. Isaiah chapter 40 verse 31. He that wait upon the Lord, they will renew their strength. Kapatid, may pangako ng kalakasan. Meron tayong limitation. Meron tayong hanggang dyan lang, meron tayong limit. Pagka minsan we define our life with our limits. Totoo naman talaga yan, yung pagkakaya yan eh. Lalo-lalo ba, kung gusto mong maging manager, hindi ka naman nag-aral. Yeah? Next time of waiting, the strengthening that comes from the Lord. At pagbibigay ng Diyos ng marunungan sa iyo. Kapatid, hindi mo pwedeng baguhin ng Diyos ang takbo ng iyong buhay. Hallelujah. Napakaraming pangako ng Diyos yung kanyang presence sa buhay niya. Sa buhay mo, hindi kanyang iiwan. Ang kanyang pag-iingat sa iyo doon sa Psalms 121 verse 8. Sasamahan ka ng Diyos. The Lord will watch over your coming. Sa iyong pagpasok. Amen. Sa iyong paglabas. You're coming and going both now and forevermore.
Can you imagine? You have to contain all these promises in prayer. Every time you come, kaya nga dapat masanay tayo sa pananalangin. Sa araw-araw, kailangan bago ka matulog sa pag-isip ng umaga. Every time you are in need and you are in crisis, you have to kneel down even in prayer and ask the Lord, what's happening in my life? Itong memoryahin ninyo mga kapatid, napakaganda ang kalalagayan mo ngayon. Sa 1 John chapter 5, verse 14 and 15. This is the confidence that we have in approaching God. It means we have now the access. We have the confidence. It means you can come right before the very throne of God. Makakalapit ka doon sa trunong biyaya ng Diyos and you can ask God's favor and blessing. This is what happened in the life of David. Siyempre tayo dahil sa ating mga pagkakasala nandoon pa rin yung kaisipan na yun na bakit ako tanggapin ng Diyos. Kung kaya naman napakalayo sa akin ng Diyos. Ika'y binubulungan ng kalaban ni Satanas that lie. But listen to me. Mula nung ikaw ay na kay Kristo, yung access na yun, amen, pwede ka na makalapit anytime before God. Yung biyayang yun allows you to come before His throne of grace and contend for the blessing and promise that He has for you. Hindi lamang yan, pati pagtatagumpay sa lahat ng hamon ng buhay. We are more than conquerors. Amen. Ano yun? Romans 8:37. We are more than conquerors. So He who loved us. I can go on and on for all these promises. Beloved, mula nung ika'y na-born again. But all these things, magiging turo lang ito ng reliyon kung hindi ka luluhod sa pananalangin. Angkinin mo, i-content mo, ipaglaban mo! Iyakan mo sa Panginoon. Napakaganda yung awit na yun na gusto awit ni Pastor Bill, hindi ko magaya. Ganda kasi ng puso si Pastor Bill. Ang iyak ay nagtatagal sa maganon. Galak marating sa umaga. Sometimes you have to pray the whole night. Yes. Amen? At asahan mo, amen, ang tugon ng Diyos. Contending in prayer is the earnest appeal to God to consider you in His good purpose. Kung sasabihin mo, please, ako naman. Katulad ni Janice, no? I-bless mo, hindi ako papayag ni Janice na, no? You have to contend with God, Lord. Please, ako naman, bless mo naman ako, Lord. Hindi ako tamad, Lord. Hindi ako pangag, Lord. Amen? Hindi ako sablay. Yun ang mga bagay natin ipananalangin, idadalhin sa Diyos despite the bad name and the bad reputation that we have. Contending in prayer is an admission of your unworthiness. Ito ay pagtanggap, amen, sa kalalagayan na meron ka na hindi ka karapat-dapat but that you do not dwell on that reputation, amen. You refuse, amen, hallelujah, to dwell in that status. So instead, ito po ay paghahayag ng surrender at ng humility. Pagpapakumbaba, Lord, hindi ko tayo talagang ganito ako, Lord, ito ipinangalan sa akin. Ito ang bansag sa akin. Wala magagawa. Kailangan ko ng tulong mo, Panginoon. Contending in prayer is to refuse to accept what has been pronounced about you. Listen, beloved, amen. Kahit pagpalagay na natin, meron ng hatol. Alam niyo ba yung bansang yung syudad ng Sodoma at ng Gomorrah? There was already a judgment for that city. Pero nandoon si Abraham. Siya ay nananalangin. Kasi meron siyang pamangkin doon. Ang pangalan ay si Lot.
Kailangan mo nang makaalis si Lot, kanyang asawa at dalawang anak na babae. And so Abraham contended in prayer with God. Mayroon ng hatol. There is a coming impending judgment for that city. Pero ipinagliban ni Men ng ilang araw ang hatol na yun. Sapagkat mayroong lalaki, ang kanyang pangalan ay si Abraham, siya'y nanalaki at nagipagpigil sa iyo. Anong problema kung mayroon ka sa iyong tahanan? Para bang gumagapos, parang sumpa, lalo bumabalot sa tahanan. What kind of curse pwede mong ilapit sa Diyos yan? Pwede natin pinaigil sa Panginoon, Lord, hindi ako papayag na maging ganito na lamang ang kalalagayan kahinatnan ng aking tahanan. Kasi ginaangkin ang kanilang blessing, ang kanilang paglaya, ang kanilang pagpapala, aking ginaangkin ang kagalakan ng panumbalik ng kapayapaan. Dapat ganun ang maging laman ng iyong pananalangin. Ang iba-iba. Pinapalalangin pa ito. Sumpahin mo na yung word. Mamatay na sana siya. Nananalangin pa rin. Alam niyo, mayroong mga bagay na nakukuha lamang sa pananalangin. You know, one time we were praying, kaming mag-asawa. We were in bad need sa pananalangin namin. Ginawa ko ng lahat ng paraan. Kailangan namin ng mga 60,000 per month. Meron akong inutangan, wala akong utangan. So we just keep on praying. We continue to pray. Alam niyo ginawa ng Diyos. Merong isang tao, kuripot ha. Hindi ko inasahan siya gagamitin ng Diyos na magbibigyan. Pero nabigla na lang po siya nag-message. Sabi niya, pumunta ka sa taong ito, meron akong ibinigay. Magkano? Kung magkano ang kailangan ko, yun ibinigay ko sa kanila. Totoo po yan. May sukli pa. Nung ako'y bagong yung convert lamang. Amen. I was in college. I was about to take the final exam. So binigyan ako ng pambayad ng tuition fee ng aking nanay. Ngunit dahil sa hindi pag-iingat, nahulog yung pera niyo doon sa tricycle. Kaya natakot ako. Sinabi ko sa aking pastor na Amerikanong pastor. Akala ko, kasi Amerikano, ibibigyan niya. So I told my pastor, I lost my money. Yung tuition fee ko. Alam mo sinabi niya? Brother, pray. Akala ko pautangin na po. Yun ang inaasahan ko eh. Disciple eh, dapat. Pastor eh. Amerikano pa. Hindi pala, tinuturuan pala ako ng Espiritu. So what I did, I listened to this man. Amen. Mula nung araw na yun, hindi ako lumabas sa church na yun. Amen. I prayed literally the whole day. Napaka-critical, amen, ng perang yun. Hindi ako makapag-take ng final exam. So I prayed the whole day and I prayed the next day again. Alam niyo, kinalingkuhan. Habang kami, amen, patapos na sa gawain, mayroong pumakyat isang disciple, hinahanap ang pangalan, Roy Moraleta. Bakit? Mayroong doon tricycle driver. Sabi niya, ikaw si Roy Moraleta. Hindi sabi ko, ando na yung pera mo sa radio station, i-claim mo na lang doon. May mga bagay na kailangan ipanalangin natin. Isa pong lalaki, ang founder ng Salvation Army. Sinabi niya, pray as if everything is dependent upon prayer. And work as if everything is dependent upon work. Mga kapatid, kailangan tayong matuto sa panalangin. Yung pangangailangan ng pamilya, yung pagbabago ng buhay, yung bukas mo, you have to kneel down, even in prayer and content for God's blessing. Siguro, amen,
I will speculate this time, amen, sa aking pagtatapos. Siguro natutunan ni James ang kanyang pananalig at ang kanyang pananampalataya doon sa kanyang lolo na si Jacob. Amen, sapagkat si Jacob nalagay din sa sumpa sa kanyang pagiging wise. Di ba? Ano si Jacob ano siya, ano sa English? Deceiver siya. Dinaya niya yung kanyang kapatid para lamang sa ma-bless. So that was the kind of character that he has. Mandaraya. Pero nung nagkaroon ng pagkakataon na encounter niya ang isang anghel, hallelujah, sabi ng lalaki ito, hindi kita bibitawan hanggat hindi mo ako pinibless. Kaya nakipagpuno siya. Amen. Hallelujah. Until finally, mag-uumaga na. Sabi, bitawan mo na ako. Hindi, sabi ni Jacob, kailangan i-bless mo. Sabi ng anghel na ito, mula ngayon, hindi ka na hakop. Hindi ka na mandaraya. Ikaw na ngayon ay Israel. Yan ang kailangan natin, mga kapatid. Ang pagbabago ng ating pangalan. Amen. Sinabi, ang inyong pangalan ay hindi natatawaging Jacob, kundi Israel, sapagkat ikaw ay nakipaglaban sa Diyos at sa mga tao, at ikaw ay nagtago. He contended in prayer. Yung ibig sabihin nun, nakipaglaban. He contended and prevailed in prayer. Sinong ipinapanalangin mo? Utang? Para mapalaya ka sa utang. Ang papayaran tungkol pa rin yun. Bigyan ka ng tarungan ng Diyos. Wisdom. So, ano gagawin mo? Mananalangin. Lord, wala akong paraan. Hindi ko alam kung paano ako makalusot ito. Hindi ko alam kung paano ako magtanong. So, you lack wisdom. You have to pray. Napakaganda ng ginawa ng Diyos kay Jabez. Nakuha niya yung kanyang hinihingi. He was blessed by God, katulad ng pagpapala ng Diyos sa iyo. Binigyan siya ng kanyang, sabi ka ng Biblia, sabi tayo sa text, sa verse 10. Verse 10. Verse 9. Si Jabez ay higit nakagalang-galang sa kanyang mga kapatid. Siya yung nalagay sa sumpa. Siya yung nalagay sa alanganin. Pero among the siblings, siya yung kagalang-galang. Ang tingin mo yan, kapatid. Minsan, napakaliit ang tingin sa iyo ng mundo. Meron ka lang gamit kung leksyon. Tungkol yun sa amin. Yung iba mga patapunan, pero hinahanap sila ng politiko pagka-eleksyon. Pagkatapos ng eleksyon, wala na. Dito mayroong bigayan dito. Pero, tingnan mo yan. Hinahanap ka pag-eleksyon, di ba? Pero pag wala ng eleksyon, hindi ko na pinapansin. Ay, pumayag na ganun. Katulad ni Janice, gawin mo naman kagalang-galang yung pangalan. That is the promise of healing. That is the promise of restoration na pinangaral ko kanina umaga. Ang gawin po natin ito, hindi ko rin yun. Ito'y buhay. You can experience God in your life, in your work, in your ministry, sa iyong family. Iblis mo naman ako, Panginoon. Sometimes you have to cry. Sabi ng Biblia, si Jabez ay umiyak. Anong iniiyakan mo? Yung boyfriend mo. Di ba? Yung pala na iniiyak. Kasi meron kang verse. Delight yourself in the Lord. And He will give you the desires of your heart.
Napakababaw naman yung hinihingi mo. Kaya sabi ng Panginoon, seek ye first the kingdom of God. And all these things shall be added to you. Kasama doon yung boyfriend mo. Unahin mo muna yan. Unahin mo yung kanyang kalooban sa buhay mo, sa pamilya mo, sa church, sa trabaho mo. Yung bansa sa'yo, huwag kang pumayag doon. Yung mga anak nating lalaki, naturingan lang silang payat, di ba? Tinatawag ng bakla, payat. Ay, lumalaki silang bakla. Ay, pumayag ng gano'n. Amen? Amen. Eh, pag nabansagan ng pugi, di maganda yun. Tarong lang. Oh, na proud eh, pugi. Pero tuloy. Pumayag ng gano'n. Amen? You and I, just like Jabez, are in the best position now in Christ Jesus our Savior. Nasa magandang katayuan tayo ngayon upang manampalataya at maniwala sa blessing, sa pabor, sa biyaya ng Diyos sa mga buhay po natin. Kahit gaano pa man kasama yung reputasyon po natin, kaya na kailangan lang natin i-content at least. We content in prayer. Amen. Sino mangangako ngayon na mananalangin? Amen. Maring hindi ka maring araw-araw makapalito. Mangako ka sa sarili mo at sa Panginoon. Lord, mananalangin ako para sa pamilya ko. Alam mo, ginawa ko yan sa ating family. Naligtas at nakikilala ko sa Panginoon. I was only 16 years old. Ako lang. Pero gabi-gabi, nananalangin ako sa aking mga kapatid. Doon kami sa boarding house. Magkakasama kaming mga magkakapatid. Hindi nila alam, nililihan ko sila. Habang kami natutulog, I was praying for each and every one of them. Ilang buwan lang nakalipas, nabunagin sila lang. Amen. Hindi yung nanay kong teacher, isama ko sa church. Mga kapatid, amen. Kailangan mo panalangin sa ako. Kailangan panalangin, amen, ang mga anak mo. Kailangan panalangin, amen, ang bayan mo. Kailangan panalangin, amen, ang trabaho. Everything nalalagay sa langanin dahil kung ano-anong bansa ang pinangalan siya. Yun ang parang nag-define sa buhay. Hindi na po gano'n, na born again ka na. You have this new identity. Ikaw ay anak ng Diyos. You have this access in the throne of God's grace. You can come anytime to this very throne of God's grace and pray and claim His promise of blessing. Let's give God a clap of God. Oh God, we worship, we give you glory. Hallelujah, tayo po yung mga magsiyugot, manalangin. Kasama po natin ang Panginoon. Saan man dalawa tatlo'y nagkati ko. Sabi ni Jesus, nandun ako sa mga. Ay, mayroon tayong kasama dito, hindi ka pambuling ngayon. Kaya namumuhay sa kasalanan. Let me tell you, my friend, ikaw ay sinisinta ng Panginoon. Mahal ka ng Diyos. Yan ang dahilan kung bakit namatay si Jesus sa krus. Upang magkaroon ka ng bagong buhay. Ma-restore ang nawasak mong buhay. At hindi lamang yan, magkamit ka ng buhay na walang hanggan. May balik sa iyong kapayapaan ang kagalakan sa iyong puso. Pagkaroon muli ng saysay ang iyong buhay. Kung kailangan mong pagpasya ngayong gabi na tanggapin siya bilang yung Panginoon at tagapagligtas sa buhay. Hinahamon kitang tanggapin mo si Jesus ngayong gabi. Pakitaas ng iyong kamay. Meron pa tayong kasama ngayong gabi, hindi mo pa tinatanggap si Jesus. Would you lift your hand up, please, very quickly, pakitaas ng iyong kamay.
Sabi mo, Pastor, tinatanggap ko si Jesus. Pagkitaas ng iyong buwan. Anybody? Anybody? Amen. Kung wala na, ako'y mangungusap sa bawat pananampalataya. Hindi ko alam ang kwento ng buhay mo. Mari ikaw ay dating supply. O kaya man, kung ano-anong pangalan ang binansak sa iyo dahil sa iyong kahinaan. O sa malungkot na karanasan ng buhay mo. O sa pagiging mahina mo. At ito ang para bagang nagde-define, dumidikta sa buhay mo. At hindi ka makapagtagumpay. Listen to me, beloved. Ngayon na ikaw ay nasa kay Kristo. Ikaw ay nasa napakagandang posisyon para kay pagpalain at makamit mo ang blessing. You need not dwell on those names that were named to you. Dapat ngayon inaangkin mo ang blessing, protection, pangako ng pagpapala at pagtatagumpay, pati ang paglapit na mayroong confidence sa trono ng biyaya ng Diyos. We are to claim those promise of blessing, amen. And we are to claim those by contending in prayer. Kung kailangan manalangin ka araw-araw, manalangin ka sa amen, an hour every day or bago ka matulog, amen. If the Lord is prompting you in your heart na ikaw ay dadahin sa Diyos, you come readily to the throne of God in prayer. Ngayong gabi, mangangako tayo sa Diyos. Lord, ano man ang kalalagayan ko mayroon, ilalapit ko sa pananay. Hindi ako papayag na mananatili ako sa supa. Hindi ako papayag na ganito na lang ako, Panginoon. I will come before you in prayer and content for the blessing that you have promised to me. Kaya ngayong gabi, amen, let's take advantage, amen, to the presence of God, His Word. Amen. Binubuksan ko po ang altar habang lumalapit ang ating mga manusugtog at hinihimig ang isang lamang na awitin. Hallelujah. Let's come to the altar. Amen. Let's pray. Hallelujah. Huwag kang manatili sa iyong upuan. Hallelujah. Come. Tayo mananalangin. Hallelujah. Rio Rodolobo Sanda. Yung iba dito sa harap. Amen. Hallelujah. Oh, Yalalaba Robo Sharabakanda. Hallelujah. Hallelujah. Lord, ang tayong pananalig, pagkasuro, lumabot sa kanilang mga puso na hilang Diyos. Pagpalain mo, Diyos, sa lumilang po yung Jesus, and Diyos, sa mga Hallelujah. Bless this woman of God, even yes, Lord, even she couldn't fall our God, Lord, bless the favor of God for your life, forever in Jesus' name. You are our Sunday, this man of God. You are our faithful son of God, you believe in God. Believe for his family, believe in their for his life. Oh, you are God alone. Tumayo po tayong lahat at sing a song for you. Let's sing a song. For you, we know. You are God. Lord God, I believe you are
alone. Millions of them. You are on your unshakable, unshakable, unstoppable. That's what you are. Changeable, unshakable, unstoppable. That's what you are. Changeable, unshakable, unstoppable. That's what you are. Son. Huwag po tayong pumayag na mananatili tayo sa anumang bansa na itinawag sa atin. Ang plano at layunin ng Diyos napakaganda. Sabi nga ng Biblia, hindi pa eyes have not seen, ears have not heard, have the great and marvelous things of God. That's the plan. Diba? So, i-content po natin. Yung lugar po ninyo, itong church na ito, napakaganda yung ginagawa ng Diyos. Napakaliit ng lugar na ito. So, you have to contend in prayer sa mga maraming kaluluwa na ilalako ng Diyos. Kaya, tulungan po natin si Pastor para maayos. Dito ba sa taas? Itong next level. Amen. Yung mga kalalagayan ng buhay ninyo, kung ano man yan, i-continue sa prayer. Pagbalik ko dito, kung may linahang pa ko ni Pastor, tangin namin yan. Pero dapat Amen. Muli palampakan natin ang Diyos.